You promise you won't leave us. And when we face the tests and trials, you are there. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is he who made us, and we are his. We are his people, the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name, for the Lord is good, and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Good evening po sa inyong lahat. Good evening po sa mga nandito po sa church. Kasama po namin ngayon sa church. And good evening din po sa mga nanonood online. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Tarrying Day 3. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Yan. Tayo pong lahat ay manalangin bago tayo umawit sa ating Panginoon. Hallelujah! 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 We worship you, God. We bless your holy name, Jesus. Oh God, you are good, you are good, you are so, so good, oh God. You are faithful, oh God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin ngayong gabi. Lord, patuloy po kami lumalapit sa inyong harapan ngayong gabi, Panginoon. Nagpapakumbaba po kami, Panginoon. Kami po ay nagpapalinis sa inyo, oh God. Lord, hayaan niyo lang po, Panginoon, na kami po ay makalapit sa inyo ng malaya. Kami po ay makapagpuri ng malaya ngayong gabi, oh God. Hayaan niyo, Panginoon, na maranasan po namin kayo, oh God. Oh, Holy Spirit, we welcome you in this place. Come fill this place with your presence, oh God. Hallelujah, hallelujah. Salamat, salamat po, Panginoon. Lord, hindi po kami magsasawang magpasalamat sa inyo, Panginoon. Lord, salamat sa kalakasan, O God. Salamat po sa pag-iingat niyo po sa amin ngayong araw. Salamat po sa pagtawid niyo po sa amin. Salamat po sa pagsama niyo, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon. Lord, marami pong bagay na kami po ay dapat may pagpasalamat sa inyo, Panginoon. Words are not enough, Panginoon. Lord, hayaan niyo lang po, Panginoon, na purihin ka namin ngayong gabi. Ngayong gabi, Panginoon, ang pangalan niyo lang po ang aming maitaas, O God, sa aming kalagitnaan, Lord. For you are worthy, O God. You deserve all the glory, all the honor, O God. You deserve all the praises. Oh, hallelujah, hallelujah. Fill this place, O God, with your presence, Lord God. Hallelujah. Patuloy ka naming aawitan. Hallelujah. Yes, O God. Hallelujah, hallelujah.
piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Siya nga po, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba'y di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, habang buhay, yes Lord, habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, habang buhay, Amen, o sugat. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Yes, Lord, pag-ibig ko sa'yo'y minsan pa. Habang buhay, habang buhay, yes, oh God. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba'y di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita. Kailan ba'y, Amen. Kailan ba'y di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba'y di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, oh God. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Hallelujah. 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 Purihin ka, Panginoon. Habang buhay ka namin pupurihin, oh God. Hallelujah. O purihin ka, Panginoon. Patuloy ka namin aawitan ngayong gabi, Panginoon. Yes, oh God. Tunay nga, Panginoon, na kay buti-buti mo, oh God. Hallelujah. Worship you, God. Purihin ka. Purihin ka.
sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mong umawit, kaya ngayon ang puso't isip ko'y isang sinasambi. Ang pagpupurit pasasalamat ay para lang sa'yo, Ama. Yes, O God. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupurit pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupurit ay para lang sa'yo, Ama. Siya nga po, Panginoon, para sa'yo lamang. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay, Jesus. Iaalay, Jesus. Patuloy ka naming aalayan ng papuri at pagsamba. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoon.
isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming pilig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Yes, so God, patuloy ka po naming itataas, patuloy po naming isisigaw sa buong mundo, O God, who you are in our lives, O God, in our country, O Lord. Salamat ng Panginoon. It's more than a song, Panginoon, but this is the very song of our hearts, a very desire of our hearts, Panginoon, na nais po namin ipagsigawan, Panginoon, yung kabutihan mo, yung kadakilaan mo, O God, yung dawak ng pag-ibig mo, Panginoon, sa bawat isa, O God. And tonight, O Lord, dalangin namin, O Lord, na naluwalhati ka, Panginoon, na nakaabot po yung mga kanta namin, Panginoon, sa presensya mo, O Lord. Sa gabing ito, O God, patuloy po kaming lumalapit, nagpapakumbaba, O Lord. We are praying, O God, on behalf of our country, Panginoon. We are praying for Philippines, Panginoon. Salamat lang, Panginoon, sa bansang ito, Panginoon, na sa gitna ng Asia, O God, ikaw yung kinikilalang Diyos, O God. And we pray, Panginoon, na maging totoo po ito, Panginoon, na patuloy po yung mga tao sa bansang ito. Saan mo man dalhin, Panginoon, we will declare who you are in our life, that you are our God, O Lord, the God that could change life of the people, Panginoon, the God who could do something, Panginoon, sa bawat sitwasyon na meron kami, Panginoon. Ganon man po kahirap, Panginoon, or ganon man po kaimposible, Panginoon, alam po namin, ikaw yung Diyos na may kayang gawin, Panginoon. You have done it before and you will do it again and again and again, Panginoon. And I pray, Panginoon, sa bansa namin, Panginoon, sa Pilipinas, O Lord, we are continuously praying, Panginoon, sa bawat churches, Panginoon, to rise up, Panginoon, against dun sa natural things na mga nangyayari, Panginoon, dun sa mga bagay na ginaninormalize na lang po kahit na mali, O God. We just pray for us, for our churches, for our Christian na mga members nito, Panginoon, to rise up and stand for what is truth, for what is true, Panginoon, for what you were called for, Panginoon, sa bawat lugar na yun, Panginoon. We are praying, O God, sa bawat iglesia na to, Panginoon, na sila po yung unang aabot dun sa mga taong nakapaligid, O God. Instead of condemning them, Panginoon, sila yung unang magpadama ng pag-ibig mo, Panginoon, sa bawat mga tao, O God. If they have sinned, if they have doing wrong things, Panginoon, instead of condemning them, Panginoon, matuto po kami how to reach out with them, Panginoon, with love, with your grace, Panginoon, on how you have reached dun sa mga tao na alam po ninyo, Panginoon, na nangangailangan sa iyo, na nangangailangan ng gamot. Bigyan niyo po kami ng ganung puso, Panginoon, na handang makasalimuha sa kanila, O God, na handang umabot, na handang makinig. And kagaya mo, Panginoon, handang magpatawad. Una na ding lahat sa mga pamilya namin na nakasakit sa amin, O God. Bigyan niyo po kami na mas malawak na pangunawa, na mas malaking puso, Panginoon, to see, Panginoon, kung gaano mo kami tinanggap sa pagkakasala namin. Ganon din po namin tatanggapin yung mga tao na nakapaligid sa amin, Panginoon. And makita lang namin, Panginoon, na sila man din, Panginoon, ay nangangailangan ng pag-abot, ng pagpapatawad, at ng pagbabago na nanggagaling sa iyo. We cannot change their heart, Panginoon, but we can just
bring them back to you, O God. Utter a prayer for them, O God, to have a change of heart, Panginoon. And I just pray for each family, O God, sa Pilipinas, and even, Panginoon, sa mga kaibigan, sa mga katrabaho, O God, na mag-reach out po yung bawat miyembro ng iglesia, O God, to bring the good news, O God, and makilala ka, O God. Because when it starts from a family, from a community, O God, alam ko dadalo ito sa lahat, Panginoon. And we're continuously praying, Panginoon, in the midst of these calamities, O God. Mapadama lang po namin sa mga kababayan namin, whether they are affected po dun sa mga earthquake, Panginoon, sa bagyo, O Lord, or any calamities pa sa aming bansa. Dalangin lang po namin, Panginoon, na kayo po yung magbigay ng strength po sa bawat isa, Panginoon, na magtulungan, O Lord. And even for our government, Panginoon, alam ko nakikita mo ang bawat isa dito, O Lord. And I just pray, O Lord, na sila po yung unang susunod sa mga batas na kanilang pinapa-implement, O God. We are praying for their change of heart, O God, na magkaroon po ng mga counselor, O Lord, na magbibigay ng tamang payo sa aming mga pinuno, O Lord. Bring a Christian people, O God, with a desire, with the right heart, with the right motive, O God, para po umunlad ang aming bansa, O God. And I just pray, O Lord, gaya ng sinabi mo, O Lord, you have set this authority, this government for each country, Panginoon, para sundin namin, to set peace and order, O God. And I just pray, O Lord, na yung mga nakaupo dito, sila man din po, Panginoon, ay susunod, Panginoon, sa mga law na isinet ng government, Panginoon. And I just pray, Panginoon, i-reveal mo lang po, Panginoon, if anything, O Lord, na hindi maganda na ginagawa, any corruptions, O God, reveal it, O Lord. And alam ko, you will give justice, O Lord, sa lahat ng bagay na ito, O Lord. And I just pray, O Lord, for our country, O Lord, that you will bring the peace, O God, the right people, O Lord, for the government, O God, from the president down to the barangay officials, Panginoon. And just pray, O Lord, that there will be a great transformation for our country, for our people, O Lord. And we just pray, O God, na ikaw po yung mag-glorify sa buhay ng aming bansa, O Lord. Kasi yung mga nakaupo dito ay una na rin sumusunod sa iyo. And I know, O Lord, it might be hard and we may not see it now, O Lord, but we know you are a great God who could do something, who could do greater things for our country. And so we pray, O Lord, for each people, O Lord, to continuously trust in you, O Lord, sa mga bagay na kaya mong gawin, O God. And I pray, O Lord, alam po namin na nanampalataya po kami. We just make a small step of faith, O Lord, and with this small step, Panginoon, alam po ikaw yung sasama sa amin, O God, with our right heart, O Lord. With you, O God, with you, alam po namin, kaya po namin gawin yung mga bagay na to, O Lord. Kasi sa iyo po nanggagaling lahat nung talento, ng lahat ng lakas, Panginoon, and wala po kaming kayang ipagmalaki, O Lord. And we surrender it up to you, O Lord. We just raise it all up in prayer, O God. Thank you, O Father, O Lord. Thank you for tonight, O God. Salamat lang po, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan pa sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Pinagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Sing it again. Hallelujah. Bago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoon
Panginoong Jesus, maghari Hallelujah. ka. Thank you, Lord. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Oh, yes, oh God. Magliwanag ka sa buhay ko. Thank you, Jesus. Aming Ama. Bless you, Lord. Aming Hallelujah. Ama. Oh, yes. Hallelujah. Aming Ama. Hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat, O Diyos, for the sweet presence, O Lord, of worship, Panginoon, sa paanan mo. Salamat, Lord, sa presensya ng Banal na Espiritu, O God. Hallelujah. Lord, samahan mo kami, Lord, sa gabing ito. Lord, alam po namin, Panginoon, that it's all about you. It's not about us, O God. And we pray, O Lord, that the manifestation of the Holy Spirit, Lord, will be strong in each and every one of us, O God. O Lord, hide me, Lord, behind your cross, O God, and let the words that will come out from my mouth, Panginoon, will all be a blessing, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, sa gabing ito. To you be the glory, the honor, and praise. This we pray in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Amen. Praise God. Sige po, pwede na po tayong umupo. Amen. Praise God. Amen. Pwedeng palagyan po ng treble ng konti. Medyo malaki yung boses. Natatakot ako eh. Ang laki ng boses ko dito eh. Amen. Praise God. Kumusta po ngayong gabi? Nakakain na po ba kayo? Amen. Medyo terno pala yung mic sa suot ko, orange. Kasi merong red dito, so pinili ko yung orange. Although pastor's mic daw to, pero hindi naman ako pastor. Pero anyway, yung topic po natin for this month is Thanksgiving, worship and Thanksgiving. No? I was supposed to magturo ng taring last month pa, kaya lang meron kaming ginawa po last month. So sabi ko kay Pastora Elsa, October na lang. So nataon na ito po yung topic, worship and Thanksgiving. Amen. Medyo hinihingal po ako. Recently po, kaya nakipagpalit din ako kay Ate Darren ng one. Meron din importanteng kaming ginawa. So, aside from that, medyo nagkasakit din ako nung week na to. So, there's the one lunch nung Sunday. Random na BP lang ako dun sa Tanjong Pagar after ng lunch. So, parang wala lang. Nag-BP lang ako. Wala naman. Nag-143 over 85, 86, ganun. So, hindi naman ako nag-high blood. So, sabi ko, baka mamaya mainit lang kasi lunchtime. Pero nag-worry ako. Nag-worry ako. So, nung buong hapon, parang niisip ko siya. And then, doon nag-trigger naman yung sa mata ko, yung stress, strain. So, pag nag-strain yan, syempre, kalaban mo dyan yung sakit ng ulo mo, migraine. So, in short, kailangan ko ng MC. So, nag-MC po the next day. So, wala mo na akong computer. Kaya hindi rin po talaga ako nakagawa ng slides ko. Gusto ko mo siyang gawin talaga nung Tuesday, pero sabi nung doktor sa akin, magpahinga. Pero sabi ko nga kay Doc, hindi niya ako binigyan ng gamot kasi nagpa-check up po ako nung gabi. Kasi sa sobrang worried ko, baka mamaya matuluyan pa tumaas yung BP ko. Sabi niya, wala ka namang high blood. Nagpa-check up ka sa akin 1 month ago, may blood chem ka, ganyan. So, nagtataka lang ako. So, binipi niya ako, normal naman. So, nagkwentuhan lang kami doon. So, for the amount of $36, nagkwentuhan kami. At ayun po, in short, sabi niya, magpahinga ka lang. Ito, yung mata mo, kinuwentuhan niya ako, malayo ka lang sa computer, ganyan. At yun nga, sabi ko, Doc, bibigyan niyo ba ako ng MC bukas? Oh, no problem. No, sure, I'll give you, sabi niya. Pero huwag kang magpapahinga, you have to jog. Sabi niya, mag-exercise ka. Sabi ko, sige Doc, tatakbo ako. So in short, mabuti pa rin ang Panginoon. No? So, andito po ako ngayon sa 3rd October.
And ang topic ko is all about God. Worship is all about God. Yan. Uy, lumabas yung eksaktong color ng presentation ko ngayon. Amen, praise God. So, pag sinabi po nating all about God, siya lang, wala nang iba, di ba? Sabi ko nga, ano ba yung best title ko dito? Pwede bang all about Jesus or all about God? Ano ba yung maganda? Kaya lang, sabi ko, isa lang naman sila, no? The Father, Son, and the Holy Spirit. Yung nilagay ko naman dyan, all about Holy Spirit, parang hindi naman maganda. O hindi naman sila seloso sa isa't isa. So sabi ko, God na lang. So all about God. So true worship. Ano ba ang true worship? No, ever since the beginning of time, ito talaga yung mandate ng Panginoon sa atin is to give reverence and worship sa Kanya. No? Sabi nga, true worship is the acknowledgement of God and all His power and glory in everything we do. Sa lahat ng ginagawa natin, dapat andun ang worship natin sa Panginoon. So, the highest form of praise and worship, alam niyo ba kung ano? It's obedience. Ito po yung nag-fall si Eva at si Adan. Obedience. So, isipin natin kung dire-diretso sila, nag-obey sila sa Panginoon. No? That is a form of worship. Kasi, sumusunod ka sa Panginoon, sumusunod ka sa Diyos. Kung ano yung nilay daw niya, bawal kainin tong mansanas na to, kinain pa rin nila. So ibig sabihin, mansanas, di naman sinabi mansanas, so prutas pala. Kung kinain yung prutas na to, kinain pa rin nila, no? Siguro, yun nga. Anyway, the highest form of praise and worship is obedience. So, kung ang topic po natin is all about yung worship and thanksgiving, ang pinakamarami pong worship na pwede natin makuha talaga rito sa Bible is in the book of Psalms. So, magko-concentrate ako sa Psalm 96. Mamaya, next slide ko. So, sabi niya, yung Psalms contains many different expressions, worship, including lament, repentance, prayers of vindication. Teka po, nakalimutan ko yung salamin. At medyo nai-stress na naman ako. Yan, maliwanag na. Sabi ni Doc, huwag daw kalimutan yung salamin. The book of Psalms contains many different expressions. So, dito po lahat yung pinakamagandang mga worship, praises and worship, no? At bending over to the Lord now means responding with repentance and faith to the person and work of God, no? So, mahalaga po talaga sa buhay natin ang worship, no? Nung pinag-aaralan ko po siya, actually, napakarami pong aspect ng worship. Napakadami pong pwedeng ituro. And actually, yung halos nga yung entire Psalms talaga, it's all about worship, no? Pero napakasarap lang po siyang pag-aralan kasi habang nag-aaral ka ng worship and thanksgiving, you yourself, malalaman mo na hindi ka pa worthy sa binibigay mong worship sa Panginoon. Kulang pa, actually. Wala pa sa kalingkingan yung ginagawa po natin, no? And to my first slide after this, ang praise and worship or worship and praise, it's all about singing. You can sing about Him. Ang worship, pwede tayong kumanta. Number 1 yan. Yan ang isa sa pinakapaborito ko pong habit, ang kumanta. I sing, syempre tayo, habang naliligo, alam ko na kumakanta kayo, no? Without you knowing it, kumakanta tayo. Pero ako, paborito ko pa talagang kumanta. Mahilig akong kumanta. At tumugtog din, syempre, kasama yan, habang mutugtog ako, kumakanta ako. Yung high school ako, I was telling Stephen, the first time I learned guitar was on my second year high school. At marami akong song hits. Marami po akong song hits. Talagang nakakanta ko po lahat yan. From Beatles, Air America, no, lahat, mga secular, nakakanta ko yan. So, mahilig akong kumanta. Pero nung the time na I learned about how to give yung praise, yung worship ko sa Panginoon, the time na talagang binigyan ako ng Lord ng gift, I said to myself, hindi ko na siya gagamitin talaga in secular whatsoever. Malakas po ang attraction po ng music when it comes to secular. Pwede po kayong kumita ng milyon-milyon dyan. So, pag songwriting na lang, malaki na po yun. Pero God has given me a heart na talagang para po sa Kanya lang.
It doesn't matter kung saang syempre you have to be a Christian church. Yun ang sabi ko sa Panginoon. So talagang kailangan ibigay ko sa Panginoon. Amen? So sabi niya, Psalm 96 verse 1, sing a new song to the Lord, let the whole earth sing to the Lord. So, ang verse na to is sinasabi is sa lahat ng tao, sing to the Lord, sing a new song to the Lord, let the whole earth sing to the Lord. So lahat ng tao, talagang nire-require ng Panginoon to sing to Him. Kasi napakaganda po talaga ng umawit. Siguro kung nasa mga 1960s, 70s, nanonood po kayo mga pelikula, pag nagharana, di ba talagang sabi nila, medyo nakakadala ng ewan ko lang sa mga modern, wala na siguro. So sabi rin sa Psalm 100, a psalm of thanksgiving, shout with joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness, come before Him, singing with joy. Acknowledge that the Lord is God. He made us and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. So sing to the Lord a new song. Pwede naman po tayong kumanta eh. Kaya lang minsan kapag kinakanta po natin paulit-ulit na, parang minsan naboboring ka na. No? Kaya mahalaga po yung meron tayong laging bagong kanta sa Panginoon. Or let's say siguro ilagay na lang natin sa sa movie, when we watch movie. Pangit naman kung panoorin mo panay episode 1 laging episode 1, episode. So, it has to be something new. Minsan nag-aantay ka nga ng episode 2 eh. Next week pa ilalabas, inaantay mo na eh. So, same thing sa pagpupuri sa Panginoon, sa pag-awit sa Panginoon. There has to be a new song every day. Laging dapat may bago tayong song sa puso natin when we sing to the Lord. No? Mahalaga po yan. Isa pa po, pwede ko ma-example dito is sa first service. Lagi ko pong nararamdaman yon. Pag sa first service, kumanta ka nung set mo ng songs, bigay na bigay ka talaga eh. All out ka, as parang 101% ata ng energy mo, nandito na sa first service. Pag dumating na second service, same song, iba na yung energy level mo. Aminin man natin sa hindi, yung sa mga worship leaders, saka mga backup singers, siguro talagang hindi mo na mapapantayan yun. Pero once na magbago ka ng isang song doon, sometimes kami ni Kuya Eric noon time doon sa kabilang church ba sa Harvest. Minsan nagsishuffle kami ng song o kaya nagpapalit kami ng isang song na medyo familiar na. Medyo may konting excitement. Uy, may bago yung kakantahin mo ko. So medyo kahit paano iba yung pag-deliver mo ng song, iba yung pag-project mo, pagkanta mo, yung pagpuri mo. Whereas kung same song talaga lahat, napakahirap talagang i-copy. You cannot copy the first, definitely. And you have to have a recreative heart sa pagpupuri sa Panginoon when you have the second service. Talagang kailangan magkaroon ka ng new song to the Lord. It's not necessarily a new song, pero a new song from the heart. Kasi yung worship natin, it comes from the heart. Kapag bago tayong reason to worship the Lord in our hearts, kahit same set of songs pa yan, magiging bago sa puso natin. At the same time, sa mga tao. Okay. So worship, sabi niya, you can sing about Him. Next slide ko is worship is also telling others about Jesus, about God. No? In Psalm 96 verses 2 and 3, sabi dito, sing to the Lord, praise His name, each day proclaim the good news that He saves. Publish His glorious deeds among the nations. Tell everyone about the amazing things He does. So, dito po, hindi ko alam kung ngayon ko lang din natutunan, yung telling others about Him, parang worship din talaga siya. It's a praise to the Lord. Kasi it's your habit to proclaim the good news na ang Panginoong Hesus ay dala ng Panginoong Hesus ang kaligtasan sa ating mga buhay. No? It's telling others, no? Mahalaga po to. So, it's a form of worship. Actually, ito po yung isa sa mandate po natin in Matthew chapter 28, diba? Sabi, share the gospel to the whole world, to the ends of the earth. At ang pangako ng Panginoon, He will be with us up to the end of the age. Diba? So, good news. Kailangan po natin is lagi tayo mag-share ng gospel sa mga tao. Naalala ko si Pastor Benji,
there was a time na nagkukwento siya sa akin. Every time na makakasama ko siya, kapag meron kami nakatabing, okay, nakasakay na taxi driver lang, sinesharan talaga niya yun. Sinesharan niya talaga yun. Sabi niya, maupo ko sa unan, Brad. Sabi niya, Brad tawag sa akin nun. Maupo. Sinesharan niya yun. Tapos, sa MRT, kasama ko siya. Talaga mag-aano siya, kakausapin niya. So, ito yung habit po na, actually ako, minsan hindi ko rin kaya na ganun. Baka mamaya, bigla ka na lang lumayo sa yung ganun. Pero, actually, ito po yung talagang dapat na ginagawa natin. Kahit na siguro hindi tayo nagsasalita, we can proclaim the good news of the Lord Jesus Christ in our lives. Sa trabaho po natin, kahit siguro hindi tayo verbally na open nagsasalita sa kanila, but when they see us na iba tayo sa kanila, they themselves, they will recognize na iba tayo. Katulad po nung nakasalubong ko po sa Lucky Plaza na kababata ako sa Baclaran, laro ko siya sa basketball. Tanda lang siya sa akin 2 taon. Nakita kami dyan. Sabi niya, dito ka pala. Sabi ko, oo, matagal na ako dito. Sabi ko, ikaw saan ka trabaho? Sa Marina Bay Sands. Sabi ko, baka meron kang available na room dyan. Sabi ko, mura-mura ganyan. Ginawa agad siya. Pero sabi niya gano'n sa akin. Sabi niya, one time naman, sabi niya gano'n. Punta ka sa bahay, sabi niya gano'n. Minsan, may mga kasama mga Pilipino rin doon na umiinom. Tapos napapost siya. Sabi niya, ay, nga pala, hindi ka nga pala umiinom, sabi niya. Sa ano ka pala, no? Ano ka pala yung nananalangin, sabi niya gano'n. Sabi ko, hindi talaga ako umiinom. Sabi ko sa kanya gano'n. Sabi ko, sabihin, kahit matagal kami hindi nakita, pero kung ano yung pagkakilala sa inong tao, it will instill sa mind nila. And yun, isang way yun para ma-proclaim natin si Jesus sa puso natin, sa buhay natin, no? Kahit hindi tayo magsalita. Amen? Isa pa po sa tell others about Him, no? Sabi, every day is a day of testimony, no? Tayo po, whether we like it or not, we are an influencer. Bawat isa sa atin is an influencer. Nasabi ko na rin ito dati, na matindong isang soft skills training. You are an influencer. You cannot not influence. Sabi yung una, hindi ko naintindihan. You cannot not influence. Sabi ko, Singaporean yata. Pero you cannot not influence. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng maging influensya. Pag lumabas ka pa lang sa kwarto mo, pag nakita ka pa lang ng anak mo, o kaya ng asawa mo, o kaya may katulong ka, may influensya mo na sila. Aga pala gumising nito ni kuya. Okay pala to. Tanghali na pala gumigising to. So, we can be an influencer. Ang problema lang po, kung ang magiging impluwensya po natin ay masama yung impluwensya natin o magiging maganda. So, it's up to us. So, tell others about Jesus. Even we speak or we don't speak, pwede natin pong i-proclaim ang Panginoong Yesus sa buhay po natin. Amen? So, yung una, sing about Him. Tell others about Him. Yung pangatlo po is worship and give Him glory. Yan. Sabi sa Psalm 96 verses 4 and 7, for great is the Lord and most worthy of praise. Paborito ko pong song to. He is to be feared above all gods. Ascribe to the Lord, verse 7, O families of nations, ascribe to the Lord glory and strength. May mga time po na minsan tayo po sa pagpupuri natin sa Panginoon, minsan parang dry tayo, no? Napakahirap po magpuri. Pero actually, yun po kailangan talaga yung labanan po natin, no? Lalo na when we are in the house of God, as much as possible talaga makafocus tayo sa Panginoon. We have to give the Lord the highest or the worthy of praise, no? He is to be feared above all gods. Actually, God deserves the best of our praise at saka treat God with reverence and respect. Kapag tayo po ay nagpupuri, ang Panginoon po ay nasa gitna natin. Di ba? Sabi nga ng Bible, 2 or 3 are gathered in His name. I'm in the midst of them. So, kapag ka nasa bahay sambahan po tayo, nagpupuri tayo, tapos hindi tayo ganun ka-focus and concentrated in worship, the Lord
anong isipin mo? Kasi makatabi mo ang Panginoon. Tapos ikaw, wala lang, di ba? Andito pala yung kamay mo, sa bulsa pa, nilalamig ka. Katabi mo na si Lord, no? So parang hindi maganda, no? Actually, minsan nga, sometimes we even adore yung mga celebrity, di ba? Celebrity, minsan, pag alam mong pupunta si ganito dito, ganyan, talaga maghahanda ka no? Pero kung i-compare mo siya with the Lord na sa bahay-sambahan, ang Panginoon nandito na, no? Isipin po natin yon. Mahirap din, lalo na pag-late ka, mahirap din po yon. Kasi mahirap din naman pagpasok mo, biglang taas ka agad ng kamay. Hindi naman ganon. So, syempre, kailangan mo uminit muna, mag-init ka muna ng konti. Kaya mas maganda po, mas maaga tayo ng konti. Kahit mga 2 minutes earlier, okay lang yung makapagpapainit na po kayo niyan. So, kailangan may reverence po tayo sa Panginoon. Ititreat natin ang Panginoon with reverence and respect, no? At naalala ko nga yan, nakwento ko nga kay Stephen. Yung nagtatrabaho ko sa Japan, ng mga Hapon, kapag ka nasa mga events yan, o mga parties, bago umalis siya, nagbabaw sila ng 4, 5. Lagi yan, consistent. So, meron silang respect, meron silang, hindi tinitreat nila yung tao na hindi ka staff nila. Parang parehas kayo pag nasa labas. So, may respect sila. So, sabi ko, kaya ang mga Hapon talagang nawala na sa kanila yung attitude nung panahon ng Hapon. Nawala na sa kanila. So parang hindi mo na matitrace sa kanila. So ayaw nga nila pag tinatanong mo sila about that. So they will mislead you into another topic. So parang sa kanila wala na yun. And yun, naalala ko lang dito ang Panginoon. So tayo as Christians, as children of God, let's treat God with reverence and respect, no? Paano ba natin binibigay yung best natin sa pagpupuri sa Panginoon? No? Tayo lang ang makakaalam nun. No? Pwede rin naman na binibigay mo yung best mo sa Panginoon kahit nakatayo ka lang, you stand still. Pero at the back of your mind, you are worshiping. Kasi po, ang worship din, it involves mind, heart, and emotions. Kung papansinin niyo po to, mind, heart, and emotions, wala po ritong sinabing physical na katawan, no? Pwede ka rin na nakatayo lang o nakataas ang kamay mo or kahit, wag naman siguro nakapasok yung kamay mo sa bulsa. Kasi, maganda rin siguro walang bulsa ng pantalon, no? Para at least kung ka. So sabi niya rito, worship involves mind, heart, and emotions. Yung emotions natin, importante po to kasi this is where we can flow from within. Alam po natin, ang battle natin is not in the flesh and blood, but against the principalities and rulers. So, kapag tayo po ay preoccupied yung mind natin, yung heart natin, ng mga ibang bagay sa labas o mga nakakapagulo sa isip natin, our emotions will be affected. Kasi kapag ang mind and heart mo is iniisip mo yung may mga kaaway ka, na ganito ganyan, may utang sa'yo, hindi pa nagbabayad, ang emotions mo, hindi ka makakapag-worship ng emotions mo na sa Panginoon. Ang iisipin mo, kailan kaya magbabayad to? Bihira. Anyway, let's give our best sa Panginoon. At importante, mind, heart, and emotions. Hindi po dapat to mawawala yung isa. As much as possible, yung tatlo, ibigay natin yung best natin sa Panginoon when it comes to worship. We are not talking only about singing. We can talk about a lot of things about worship. It can also be giving. It can also be your time, yung finances mo, or yung ginagawa natin na 3 times a month, diba? So, ibigay natin yung 3 times a month na taring, no? So, ibigay natin yung best natin sa Panginoon, no? Marami tayong ways para maibigay natin yung best of our worship. Worship is not only singing. Okay? Sinabi ko na kanina, I can sing about Him. Pangalawa is, what's number 2? Tell others about Him. And yung pangatlo, worship and give Him glory. Last, about worship. Worship bring offerings to Him. No? Psalm 96 verse 8. Ascribe to the Lord glory due His name.
Bring an offering and come into His courts. So we bring ourselves closer to God when we give. No? Offering is, let's say, ilagay natin sa giving. No? We bring ourselves closer to God when we give. Kasi the more we give, no, siguro pwede natin i-expand. Katulad ng sinabi ko kanina, it's not only about giving, no, ang offering, no. We can offer a lot. It can be in monetary, it can be your time, your strength natin, no. Baka mamaya yung strength natin ginugugol lang natin sa kung saan-saan, no. At isa po ako sa hindi po exempted. Ginugugol ko rin yung time ko minsan sa social media, so napakarami. So at halos mabali na leg ko sa gabi. At nagkaka-stiff neck na po ako ngayon. Kaya ngayon po hindi ako nag-cellphone sa bus. Praise God. Kasi po masakit na yung aking leg. So give or offering is not only monetary, it can be your time, no. Ang mahalaga po yung time. Minsan kaya mo naman physically, di ba? Kaya lang wala ka naman time. Kaya mo magpuri pero wala ka naman time, di ba? So or minsan may time ka nga pero wala ka namang strength. Naubos naman yung lakas mo kung saan-saan, di ba? So minsan magkasama to, time, strength. And then yung in-identify ko pa isa is skills, no? Kung may skills tayo na maghugas ng plato ng mabilis, pwede natin gamitin yan. Kung meron tayo ritong mga kitchen, may skills tayo na mag-project ng PowerPoint, katulad ni Brother Aaron Quaresma, na medyo naratal ako kayo nun, minessage niya ako eh. Namali ko pa yung sinend, namali pa yung ko sa kanya. Sabi ko, bro, hindi pala yun yung final na slide. Ay, nako. Tapos yung na-send ko pang isa kanina sa sarili ko, Aaron din. Kasi pares kami ng pangalan. Sabi ko, bakit nag-send sa sarili ko? Sabi ko, mambihira. Sobrang stress ko. Kasi ngayon lang po talaga ako nakagawa ng final slides ko. Kasi kahapon talagang rest po ako eh. Tapos kanina nagja-juggle ako sa trabaho ng hapon, tsaka yung slides ko. Minalilito nung ako yung mouse ko, minsan yung mouse sa kabila. Tapos nag-message si Brother Aaron. Bro, sabi niya, baka may slides ka na dyan. Na-send ko pa yung mali, pambihira. Anyway, all things work together for good. Kaya sabi ko, bro, mali yan. Inuulit ko ulit. So sabi pa rito, yung offering is a form of thanksgiving. No? Thanksgiving is a major part of our worship. Sabi ni Ate Darren nung first na taring, thanksgiving is worship. Kasi in Psalm 147 verse 7, sing to the Lord with thanksgiving. Make melody to our God on the lyre. So mahalaga po rin ang thanksgiving. No? Kapag tayo ay nagpapasalamat, isang quiet time namin nung isang gabi, marunong ba tayo mag-thank you? Kasi parang maganda daw yung magte-thank you ka, nakaugalian mo na. Kasi mga Pilipino, ewan ko na, siguro, ano ba tayo? Mahilig ba tayo mag-thank you? Kahit na anong bagay lang, let's say, halimbawa, nalaglag to, inabot, thank you. Siguro meron naman, no, thank you tayo. So mahalaga daw yun kasi it's a form of parang nare-release mo yung, parang meron ka paring humility na parang ina-accept mo siya, ina-acknowledge mo yung tao o yung sitwasyon. It's the same thing with the Lord. When we worship the Lord with great thanksgiving, yung pagpapasalamat natin sa Panginoon, it's the form of praise and worship sa Panginoon. So, di ba? So, it shows our love to God and that our heart is always close to Him. Diba? Yung picture ko po dyan, yan, si Cain and Abel. So, yung offering sila, talagang mahalaga to. And it's from the heart yung ibinigay talaga ni Abel na offering when compared to Cain. No? Actually, wala naman preference si Lord kung vegetarian yung ibibigay sa kanya o herbivore siya. Diba? Hindi naman carnivore pala, carnivore. No, wala namang preference sa Panginoon. It's all about the heart. Kung paano nila ibinigay ito. So, na merong pagpapasalamat. Amen? So, last 2 slides na ako. Tapos na ako dun sa kung ano yung worship na pwede nating i-incorporate ng worship. Number 1 is sing. We can sing. We can tell others about Him. And worship and glorify the Lord with reverence. Tapos yung huli, yun. Burn offerings to Lord dito.
So, ano daw yung benefits of true worship? The benefits of true worship. The benefits of true worship. Praise benefits us because it takes our minds off our problems and needs and focuses on God's power, mercy, majesty, and love. No? It also protects us from counterfeit gods and idols. Kasi pag meron po tayong true worship sa buhay, sa sarili po natin, no? Ito po yung nawawala po yung problema natin. Naranasan niyo na po ba mag-worship kayo in your own room, tapos punong-puno kayo ng problema? Kasi ako, nung maliit pa si Stephen, lagi kami may time na separate ni Claire na nag-worship lang ako, nakikinig lang talagang, nanonood lang ako ng mga stream ng mga concerts ng mga Ron Kenoli, mga kung sino-sino. Then I just worship 1 hour, one and a half. Nare-release ako kasi stress po talaga ako sa trabaho during that time. So, yun talaga lang ang way ko talaga na para mawala sa isip ko yung trabaho. And napakasarap po talaga ng pakiramdam when we worship the Lord. No? Ito yung benefits nun. Mawawala yung mind natin sa problema. Kasi nasa presensya tayo ng Panginoon. And yung needs natin, yung focuses natin ng God's power, mercy, and majesty and love, mapupunta doon lahat. And pangalawa, it protects us from counterfeit gods and idols. Bakit ko po sinabi yan? Kasi pag meron kang true worship, of course, wala kang idol. Wala kang idol sa buhay mo. Bukod si Michael Jordan. Si Michael Jordan. Hindi, ibig sabihin, wala kang anything na nagte-take away ng time na sa'yo sa Panginoon. Kasi anything that takes away your mind, your heart, your time sa Panginoon, it's an idolatry. It's one of the yung pong adversary ng true worship. Next slide ko po 'yon. Pero worship is the proper response to who God is, what He has done, and for what He continues to do. No, self-centered life only evolves around you and us. So kapag minsan nakasentro lang sa buhay natin, yung mga ginagawa natin, it takes away ang Panginoon sa buhay natin. So mawawala yung true worship natin sa buhay, no? Kapag iniisip natin sarili lang natin, no? And then yung last na yung next slide ko po, hindi pa po last pala, second to last. Offense against genuine worship, true worship, no? Ito po yung idolatry. Idolatry. Sabi po sa Exodus chapter 20 verse 4 and 5, you must not make any idols, do not make any statues or pictures of anything up in the sky or anything on the earth or of anything down in the water. Don't worship or serve idols of any kind, because I, the Lord, am your God. I hate my people worshiping other gods. Anything that takes the place of God in our lives slowly eliminates our genuine worship. Alam niyo po yung story ni Moses, di ba? Very subtle din yun. Dahan-dahan yun hanggang doon sa talaga nag-build sila ng golden calf, di ba? Tapos, yun ay winorship nila. Makikita niyo po doon na wala na po yung genuine worship ng mga Israelites during that time. At ito po yung nakakatakot. And in the modern times, ngayon sa New Testament, idols ay hindi lang po nagpa-pertain sa Diyos-Diyosan, no, yung mga rebulto. Hindi lang po nagpa-pertain. Ngayon po marami pong mga bagay that takes away the time or yung takes the place of God in our lives, no. Number 1 na rin po ay cellphone. Number 1 po to. Kaya wag na po kayo mag-upgrade. Ito na po. Number 1 po yan. Number 1 killer yan. Tapos, pwede rin daw dito, family. Pagka masyadong preference mo, family orient, parang, remember, first is the Lord. Una ang Panginoon. No? Una ang Panginoon. Pagka masyado ka ng sa pamilya mo, nag-iingat ka, ganito, ganyan, kailangan ko yung ganyan. So, let's watch our, yung heart natin. Kasi pagka anything na lumalayo na tayo sa Panginoon, and napupunta na tayo dun sa idol na ganito, ganyan.
And pwede rin career. Baka mamaya sobra ka na magtrabaho, 25 hours a day. Sumobra ka pa sa isang oras. Mahirap na yun. Wala naman sigurong ganon. Pwede rin daw ministry. Baka sa ministry, puro ano ka na lang, puro activity ka na lang, puro events na lang o ganon. So we have to balance. Kasi baka mamaya wala na yung Panginoon doon sa ginagawa mo. O, pwede rin daw eh. Pwede rin daw marriage. Buti na lang, hindi. Ayos pa naman kami ni Claire. So, marriage, nakalagay dito eh. Sinulat ko na eh. Children, pwede raw. Baka mamaya sobra ka naman daw masyadong parang overprotective ka sa mga anak mo. Ganyan. O dapat huwag ka ng ganito, ganyan. Di pa na. Dapat huwag ka ng ganito, ganyan. So parang, pagka nakafocus ka na dun sa anak mo, to the point na parang, yun na yung andun na yung ano mo, priority mo. So iba na yun. It takes away yung time mo sa Panginoon. Takes the place of God in our lives. So pwede naman siguro natin bigyan ng time tong mga to, family, career, ministry, marriage, children. Pero see to it that God is still on top of this na mga bottlenecks na to. So most of us do not realize that we no longer put God first, and that takes away the worship God deserves. It becomes an idol. Paano daw natin malalaman? You will know that when you are afraid to lose or something or someone becomes the most important thing in your life. Yan po yung isang warning, babala. Ito yung babala. Kapag nakikita nyo na matatakot kayo na wala tong bagay na to, no? Or mawala tong isang tao na to, no? Or it becomes, yung someone becomes the most important thing in your life, mawala. Yun po, that is already going to idolatry. And it will eliminate worship slowly. So into my last slide, simple lang po, God made us to worship Him. Wala na pong iba. Kasi yan po talaga yung isa sa ating design, architecture ng Panginoon. Tinitingnan nyo ba bakit din tayo may bibig, di ba? Mahirap kung walang bibig, di ba? Hindi tayo nagsasalita, yung pagpupuri na sa Panginoon, puso. So, everything that God has created within us ay instrument siya to give worship to the Lord, no? Lahat po yan. Worship, sabi rito, worship measures our spiritual thermometer. It measures our spiritual life. So, the more you know God, the more you get intimate with Him, the better is the quality of worship. Yun po yung sinasabi nila na, sabi ni Pastor Benji, kulang ka na naman sa devotion kaya hindi maganda yung worship. So, totoo po yun na kapag ikaw hindi ka nakahanda talaga magpuri sa Panginoon at hindi ka talaga in-depth or nakadig down talaga sa salita ng Panginoon for that week, at least for that week, napakahirap po talagang mag-dwell sa pag-lead ng worship. Naranasan ko po yan, marami po ma-experience ang ganyan. Tapos one day before ng Sunday, may time na minsan mag-aaway pa kayo. Ganyan. So talagang napakahirap bumawi. Meron kayong mga di ba? Si Kuya Eric din, di ba? Mahirap. Tapos Sabado. Oh, grabe. Lord, paano ba? Ganyan. So, anyway, the Lord is, gumagawa siya ng paraan. So, pwede namang mag-sorry. 11:59, pwede mag-sorry. Kaya, thermometer po natin yan sa Panginoon, no? Yung worship natin sa Kanya. Worship measures our spiritual thermometer, no? So, lagi po tayong mag-worship sa Panginoon. It's the best thing that we can do. Mawawala yung problema natin, I tell you. Kasi music suits our hearts, no? O yun, sa akin, sa music, no? The more you know God, the more you get intimate with Him. The better is the quality of worship. So, yung last line po na yun, kaya encompass na po din yung have to read the Word of God. Kailangan mo manalangin sa Kanya, hindi lang po 3 times a day, ng breakfast, lunch, dinner. So, manalangin tayo na manalangin sa Panginoon. Let's soak in the Word of God. At pag may nakita po tayong prayer request, kung pagkakataon nyo na po yung mag-pray, kung hindi kayo nagpe-pray. Pag may nakita po kayong prayer request, pag-pray nyo. Pag-pray nyo. So, whether hindi nyo po siya kilala or kilala nyo, let's pray for them. Kasi
napakahirap po ng pinagdadaanan po ng nagpapanalangin po na may mga prayer request. And hindi lang po yan, madali pong basahin eh. Sa text, madali lang eh. Pero pag you stand or you experience mo dun sa mismo nagpapapray, mahirap po yun. It can be emotional breakdown sa tao na affected, and at the same time sa family. So napakahirap po. So if we have the time, pray, dun immediate pray po tayo. At yun, lalakas po tayo niyan. Kasi when we pray for others, we also strengthen ourselves. So yun po yung aking sharing po ngayong gabi. Siguro po tayo po itumayo and let's worship the Lord. Let's sing yung last na songs natin, yung medley. Sa lahat ng panahon, ang simula, yung song. Di ba yun? Oh. Sige. Hallelujah. Bless you, Lord. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoong Jesus. Oh, we bless you. Hallelujah. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Yes, ikaw lang, Panginoon. Ikaw ang aring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat. Pag-ibig mo ay tapat. Hallelujah. Oh, we bless you, Lord. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan. Thank you, Jesus, for you are good. Ang ngalan mo'y itataas. Hallelujah. Sa buhay ko. Worship the Lord in the beauty of His holiness. Oh, hallelujah. Iparinig ang nais mo. Oh, we bless your name. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. sa lahat Oh, thank you, Jesus. oras, You are the God of yesterday, today, and tomorrow, and forever. Hallelujah. Purihin ka. Oh, yes. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago. Di Hallelujah. nagbabago. Yes. Diyos ka Hallelujah. sa amin. Thank you, Lord. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, Hallelujah. maaari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Hallelujah. Aming Oh, yes. Ama. Hallelujah. Come on, church. Let's sing it again from the start. O Diyos, Oh, salamat po, Panginoon. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Yes, yes, yes. Ikaw lang, oh Diyos. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Hallelujah. Salamat po, Diyos, Ginawa mo for loving us unconditionally. Pag-ibig mo ay tapat Hallelujah. at wagas, O Diyos, O Diyos. Oh, yes. Wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo. Hallelujah. Iparinig ang nais mo. Come on, let's worship the Lord. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Panginoong Jesus,
Gigilain ka sa buhay ko. Hallelujah! Nagbabago, Diyos ka. Amen. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoong Jesus. Ikaw lang ang aming maasahan, Panginoon. Sa lahat ng aming mga problema, O Diyos, Ikaw lang ang aming sandigan, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos. Tulungan mo kami, O God. Hallelujah. Nagbabago, Diyos ka. Hallelujah. Yes, hindi ka nagbabago, O Diyos. Noon ngayon at pagpakailanman. Hallelujah. Panginoong Jesus, maghahari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Amen, hallelujah. Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala. Salamat po, Diyos. The one and only God. Our true worship, Lord, belongs to you. Sa iyo lamang, O Diyos. Yes. Hallelujah. Sing it again. Woo, yes. Ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa. Yes, hallelujah. Nag-iisang Diyos. Sa iyo ang aming awit, hindi ng aming tinig, isisigaw sa buhay. Sing it again, hallelujah. Come on, sing it out. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa. Hallelujah. Nag-iisang Panginoon. Nag-iisang Panginoon. Hallelujah. Yes. Tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Hallelujah. 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 Panginoon, marami pong salamat, O Diyos. Salamat, O Lord, sa mga salita mo, Panginoon Diyos. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, we bless your name, Lord. We bless you, Lord. Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon Diyos, to offer you true worship, O God. The genuine worship, O Lord, from our hearts, from our lives, O God. Hindi po kami, Lord, perfect, O God. Minsan nagpe-fail kami, Panginoon. But Lord, whenever, Lord, times, Panginoon, na talagang makakapagbigay kami ng aming pagpupuri sa inyo, O Diyos, Lord, maibigay namin ito, Lord. It may be through singing. It may be, Lord, through giving. It may be, Lord, yung time, Panginoon, na binibigay namin sa bawat isa. Lord, even, Lord, sharing the good news to other people, Panginoon. This is worship, O Lord. Because this is reverence, Lord, by proclaiming how good you are, Panginoon. Sa aming mga kaibigan, O Diyos, sa aming mga pamilya, even, Lord, in our workplaces, even, Lord, in our school, in mga eskwelahan, Panginoon, ng mga bata, Panginoon Diyos. Lord, this, Lord, place, Panginoon, binigay mo sa amin, O God, upang maibigay po namin, Lord God, ang aming praise, Lord, ang aming worship sa inyo by sharing the good news, Lord, to them. Panginoon, help us, O God. Make our lives holy, Panginoon. Live our lives holy, Panginoon Diyos. Ang bawat isa sa amin, Panginoon Diyos, minsan marami kami, Lord, na naiisip, Panginoon Diyos, na that
takes away, Panginoon Diyos, yung aming time sa inyo, Lord, yung aming devotion sa inyo. Lord, nagbababa, Lord, ang aming testimony, Panginoon. Hindi nagiging maganda. Lord, forgive us, O God. Kung meron man kami, Lord, nagawa na hindi maganda, Panginoon Diyos, that offend people, Panginoon, Lord, forgive us, O God. Lord, kung meron man kami, Panginoon Diyos, na nagawang kasalanan na hindi namin alam, Panginoon, na kasakit na kami, Panginoon. Lord, patawarin mo kami, Panginoon Diyos. Patawarin mo kami, Panginoon. Have us, Lord, na magkaroon kami, Lord, ng pure heart, Panginoon, a clean heart, Panginoon Diyos, that is always ready to worship you, O Lord. Hallelujah. Maraming pong salamat, Lord. Even, Lord, tonight, Lord, I pray, Panginoon Diyos, sa bawat pamilya, Panginoon, ng aming iglesia, Panginoon Diyos, whether our family is here in Singapore or our family po, Lord, ay nasa Pilipinas, Panginoon, o sa ibang bansa. Oh God, Lord, i-establish mo, Panginoon, ang pangalang Jesus, Lord, sa kanilang pamilya, Panginoon. Whether magkalayo sila, Panginoon, I pray, Panginoon Diyos, that you will give them, Panginoon, a heart, Panginoon, that really, Lord, be the center, Panginoon, ng buhay nila, Lord, ay Ikaw. Oh, hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon Diyos. Lord, I remember to pray din, Panginoon Diyos, dun sa mga couples, Lord, namin dito sa church, oh Lord, na hindi pa po, Lord, nagkakaanak, Panginoon Diyos. Lord, ito po, Lord, ang lagi ko po, Lord, naiisip, Panginoon Diyos. I pray for them, O God. I may not be able to mention all their names, O God, but you know them, O Lord. At alam ko, Panginoon Diyos, at the proper time, Panginoon, bibigyan mo sila, Panginoon Diyos, the desires of their heart, O God. Salamat, Lord. At alam ko, Panginoon Diyos, na hindi ka magkukulang sa amin, O God. Lord, I'm also praying, O Lord, for the leaders of this church, Panginoon. From Pastora Elsa, O Lord, down to the smallest leader, Panginoon Diyos, ng aming iglesia, Panginoon, even sa mga pastoral staffs, ng mga discipleship group leads, Panginoon. Lord, alam ko, Panginoon Diyos, na nandito, Panginoon Diyos, ang pagkilos mo, Panginoon, sa kanila. Inspire them, O God. Open their hearts, O Lord, and their minds, Panginoon Diyos. Bigyan mo sila, Panginoon Diyos, sa mga pamamaraan, Panginoon, Lord, that will help, Lord, the people and the church, Panginoon, talaga na lumago pa, Panginoon. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Oh God, I pray, oh Lord, that you will supply them, Lord, strength, oh God. Some of them, Lord, alam ko nagtatrabaho pa rin sila, oh Lord, and it gives, Lord, a lot of energy and strength sa kanila, Panginoon. Lord, palakasin mo sila, Panginoon Diyos. Bigyan mo sila, Lord God, na malakas na pangangatawan, Lord. Even, Lord, sila Pastora Elsa, sila Ninang Bang, sila Pastora Bang, oh Lord. Father God, I pray, oh Lord, that you will supply them all the strength that they need, oh God, physically and spiritually, oh Lord. Hallelujah. Maraming pong salamat, oh Diyos, sa gabing ito. Hallelujah. We bless you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we bless your name, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, let's worship the Lord. Hallelujah. 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 Yes. Hallelujah. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Oh, yes. Hallelujah. Ikaw lang, oh Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Isisigaw sa buong mundo. Hallelujah. Amen. Yes. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming. Oh yes, oh God. Sa'yo lamang, oh Diyos. Isisigaw sa buong. Sing it again for the last time. Ikaw ang tunay. Hallelujah. Yes, oh God. Wala kang katulad. Hallelujah. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang
Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw. Yes, oh God, we will shout it out. Isisigaw sa buong mundo. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Salamat po, Diyos, sa gabing ito. Sa iyo lahat ang papuri, O Diyos. Sa iyo lahat ang pasasalamat, O God. To you be the glory, the honor, and the praise, O Lord. We give you the highest praise and the best of our praise, O God. Oh, we bless your name. We bless you. We bless you, Lord. Hallelujah. We bless your name, Lord. Oh, yes. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Salamat po, Diyos. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Lord, for the wonderful time, Lord, that you have given us tonight. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Salamat po, Panginoon. We give you all the glory, the honor, and the praise. In Jesus' name, this we pray. Amen. 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 See you po sa next study natin next month. So sana po ay maka-attend po ulit kayo. So as much as possible, maganda 3 beses. Pero kung hindi naman kaya, kahit isa lang o 2, pwede na. Amen. Sige po, see you again this coming Sunday. At I pray na maging malakas at malusog po tayo. Amen. Praise God. God bless you.